Ito po ang ating daily devotion at pansamantala po ako uli ang mag-discuss. Si Pastor Claude ay naging busy sa kaniyang trabaho, hindi siya agad makaalis. Medyo mayroon silang kailangan tapusin na gawain sa trabaho nila. Kaya ako uli ang mag-discuss sa gabing ito. So magandang gabi po sa inyong lahat, Sister Ana, Pastor Nanding, at kung sino pa yung ibang naka-join na hindi ko nakikita. Kasama ko dito sa church si Princess. And si Princess lang po ang matiyagang kasama namin lagi dito sa church. Okay, so tayo magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama at pagbibigay sa amin ng oras upang kami makapagpatuloy ng pag-aaral ng iyong salita. Muli kaming dumudulog sa iyong harapan, Panginoon. Samahan mo kami as we continue to discuss, to study your word. Ikaw po ang maging gabay namin at magturo at maunawaan namin ang mga aralin na ito at ito'y magbunga ng mabubuting gawa at pagkilos sa aming mga buhay. Samahan mo kami, Panginoon, lahat ng kasama namin sa online at maging dito sa church at lahat ng mga bagay na gagawin namin ay makapagbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Salamat po, Ama. Ito po'y panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so ito nga po, tayo magtutuloy-tuloy at kagabi ay natalakay ni Pastor Claude ang chapter 59 pa po at naandoon siya sa verse 12. Ang verse 12 ay tumalakay sa mga gawaing masama o hindi naging kalugod-lugod na gawain ng mga Israelita, ang kanilang pagkakasala, ang kanilang paglayo, ang kanilang pagtalikod sa Panginoong Diyos. Pero ang maganda nito, na-discuss kagabi ni Pastor Claude, ang mga Israelita ay umamin, no? Tinanggap nila na sila'y nagkamali at sila ay naging hindi masunurin sa Panginoong Diyos. Napakaganda ng binabanggit sa verse 12. Ano po? Ang sabi dito, Yahweh, maraming beses kaming naghimagsik laban sa iyo. Inuusig kami ng aming mga kasalanan. Alam namin kami naging makasalanan. Nalalaman namin ang aming mga pagkakasala. Makita mo dito yung pagpapakumbaba, yung kababaang loob ng mga Israelita sa sistemang ito. Ano po? At posibleng sa damdamin ng mga Israelita ay nakonsensya na sila. Kasi base sa statement dito, ang sabi dito ay inamin nila na sila'y naghimagsik at ilang ulit na binanggit, 3 beses, inuusig kami ng aming mga kasalanan. Alam namin kami makasalanan, nalalaman namin ang aming mga pagkakasala. Bagamat aminado tayo, alam natin kung gaano naging masama o matigas ang ulo, matigas ang puso ng mga Israelita. Sa pagkakataong ito ay inamin nila ang kanilang pagiging makasalanan. Sa ganitong sitwasyon, sumusukat ito at nagpapatunay ng kababaang loob. Gaano man kalaki ang kasalanan, baliwala ito sa harap ng Panginoon. Kasi ang importante sa Panginoon, yung pagsuko, yung pag-amin at pagtanggap na sila'y makasalanan. Sa buhay po nating mga mananampalataya o mga tao, ang pinaka-importante sa lahat, yung pagtanggap, yung pagpapakumbaba, pag-amin na ikay nagkamali, which is in reality, bihirang-bihira pong mangyari sa ating mga tao. Malimit sa ating mga tao, nakikipagdebate tayo, nagre-reason out tayo, o kasi kaya ako nagawa ito ang nangyari, kasi si ano ang may kasalanan, si ganyan. Yan po ang problema natin sa mundo. Bibihira sa tao yung umaamin sa nagkakasala. Kaya nga yung kasabihan natin na walang magnanakaw na umamin na siya ay nagnakaw o walang mamamatay tao na umamin na siya ay pumatay. In the same way, walang makasalanan na umamin na siya ay makasalanan. Pero hindi natin napapansin na iyon ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Yung pagkakaroon natin ng kasalanan tapos pagtalikod sa pag-amin, yun ang lalong nagpapabigat sa ating damdamin. Ano po? Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa iyong pagsama. Yan. So ako uli ang nagtuturo ngayon. Wala si Pastor Claude. Okay, so
Kung ang lahat lang ng tao sa mundo, kung ang lahat ng tao sa loob ng church ay matututong umamin sa pagkakasala, kagaya ng binabanggit dito sa verse 12, palagi ko walang masyadong magiging problema ang church. There will be harmonious relationship, there will be peaceful relationship, at magkakaunawaan ang lahat. Palagi ko magiging masaya ang mundo, magiging mapayapa, at magiging maganda ang samahan sa loob ng simbahan. Kaya lang, minsan kasi, or kalimitan talagang naglalaban na, nagdidebate, nagpapalusot. Sorry po, pero yung kalimitan, ganun talaga eh. Alam na huli na yung kasalanan pero nangangatwiran pa at nagpapalusot pa. Pero dito napakaganda ng halimbawa na iniwanan ng mga Israelita. They accepted their sinfulness at talagang nabagbag ang kanilang damdamin. Inuusig kami ng aming mga kasalanan. Actually, yung pong pag-amin sa kasalanan, yan ang panimula ng pagiging mananampalataya. Yan yung pag-amin, di ba? Doon sa ating, yung nakagawian nating tradisyon na yung prayer of acceptance, ang unang ginagawa dyan is acceptance of being sinful. Kasi hindi, paano mo pagsisisihan ang kasalanan mo kung hindi mo aaminin na ikay nagkasala? At papaano kang kikilala o tatanggap sa Panginoon kung ikaw ay hindi nagsisi sa kasalanan. Ayan, may napadaan tayong bisita, yung ating kaibigan at actually ninang ni ito si Abigail Pedernal, asawa ni Kuya Alvin sa Winner Church. Kung nandyan ka pa, Abi, at nanonood, salamat sa iyong pagdaan. Ayan. Okay, so ngayon, ipagpapatuloy natin yung ating talakayan. Hopefully, matapos natin hanggang verse 14 kasi yung 12, 13, and 14, pare-pareho ito ng tema. At dito sa verse 13, ang binabanggit dito, ang sabi nito, naghimagsik kami sa iyo, O Yahweh, at itinakwil ka namin at hindi na sumunod sa iyo. Ang sinasabi namin ay pawang pangaapi at pagtataksil ang inuusal ng aming mga bibig ay mga kasinungalingan na katha ng aming mga isip. So dito, masusukat mo dito gaano kalalim yung talagang pagpapakumbaba ng mga Israelita. Talagang sila ay umamin sa kasalanan. I can imagine yung posture nila. Posibleng sila ay nakaluhod o kaya ay nakadapa na sa lupa, puno ng abo ang kanilang mga ulo, nakasuot sila ng damit na sako, kasi yan ang tradisyon ng mga Israelita. Pag sila ay umaamin sa kasalanan, pag sila ay naandun sa sitwasyon ng kabigatan na ganito, nagsusuot sila ng damit na sako, naglalagay ng abo sa kanilang ulo bilang tanda or simbolo ng pag-amin ng kanilang pagpapakumbaba. So ganito yung actuations nila, ganito yung posture, at posibleng sila ay nakayuko, nakadapa na bilang pagpapakita ng kanilang pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sana magaya nating lahat ng mga tao sa ating kasalukuyang panahon ang ganitong postures, ang ganitong pag-amin sa kasalanan. Alam mo, agay ng sinasabi ko kanina, actually, kahit hindi natin isa-isahin ang mga talatang ito, kita na natin kung ano yung mensahe na gustong iwanan sa atin ng mga talatang ito Repentance and surrendered life. We need to surrender our life. We need to repent. And true repentance is the only key towards a peaceful relationship with the Lord. Kaya minsan, nakakaranas tayo ng mabibigat na bahagi ng buhay natin, kagaya ng Israelita, dahil gusto ng Diyos na makita natin ang ating pagkakamali. And from those realization, ay lumapit tayo sa Kanya at magpakumbaba. Yung sitwasyon na to, sa kabanatang ito, ay tinatalakay na ipinaranas ng Diyos sa mga Israelita ang kahirapan, yung kahihiyan. Natiwangbang ang lupain, sila'y dinalang bihag sa Babylonia, at kung ano-ano pa, nakahiyan at kapangitan ang nangyari sa kanila. Pero later on, they were able to realize their sinfulness, their mistake, and from there, inamin nila. Tama, Brother Edgar, si Haring David, yung Psalms 51, no? Yun yung salmo na inamin niya yung kaniyang pagkakasala sa Panginoon through his immorality with Bathsheba at yung kaniyang
pagpaplano na mamatay si Urias. Kaya doon sa Psalms 51, ang sabi niya doon ay yung bigyan mo ako ng pusong dalisay. So yung awitin, yung gusto niyang i-restore sa kanya yung joy of his salvation. Ayan, kasi alam ni Haring David na dahilan sa ginawa niyang pagkakamali at pagkakasala, nagsuon siya ng konsensya siya, nagkaroon siya ng feeling of guilt, tapos parang ang pakiramdam niya napalayo siya kay Yahweh dahilan sa kanyang pagiging marumi o pagiging makasalanan, kaya siya ay dumulog. Yung action ni Haring David sa Psalms 51, yung posture niya doon, ganun eksakto ang ginawa dito ng mga Israelita. And that is why napakalapit ng Panginoon sa kanila. Sana tayong mga mananampalataya ay ganoon din sa ating kapanahunan ngayon. Ano po? Again, inilalahad ng talatang ito ang mga detalyadong pag-amin ng kasalanan na binabanggit ang mga partikular na paraan, specific, very specific, no? Kung paano nagrebelde ang mga tao laban sa Diyos. Pansinin natin, very detailed ang pagkakasabi sa kasalanan. It's not a general acceptance, it's not a general forgiveness, asking of forgiveness, but very detailed. Naghimagsik kami, itinakwil ka namin, parang walang pawang pang-aapi ang sinasabi namin, pagtataksil, inuusal ng aming bibig, kasinungalingan, katha ng aming isip. Very detailed talagang. May pagkakataon, siguro nangyayari ito sa ating lahat. Yun bang paghingi mo ng tawad sa Panginoon, very general, Lord, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. That's it, tapos na. Ibig sabihin, parang hindi totoo yung pag-amin mo. Pero pag ikay talagang down na down, may pagkakataon, inaamin mo, iniisa-isa mo yung kasalanan mo sa Panginoon. And this is what is happening here in this verse. Talagang dinitali ng mga Israelita ang kanilang pag-amin, ang kanilang pagsisisi sa kasalanan. Ang paghihimagsik at pagtatakwil ay nagmumungkahi ng mga sinasadya at kusang loob na kilos na sumisira sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatakwil sa Diyos ay nagbibigay diin sa personal na katangian ng pagsuway. Ang pagpili na tanggihan at baliwalain ang siyang lumikha at sumusuporta sa kanila sa isang direktang gawain ng paghihimagsik at kawalan. Ayan, magandang gabi, Pastor Claude. Salamat, sinimulan ko ng gawain, bakit ikaw ay wala pa, ano? Ayan. Okay. Ang mga sumunod na pahayag sa talata ay nagpapakita ng kasamaan ng puso, ugali at pag-iisip ng mga tao na mababasa sa mga pahayag na pawang pang-aapi at pagtataksil ang kanilang sinasabi. Very, very unrighteous, talagang parang ang kategorya nila dito, parang mga kriminal na ba to? Parang mga taong walang Diyos, walang kinikilala. Well, literally, parang gano'n na nangyari sa mga Israelita. Kasi bukod sa masasamang ugali nila na to, bukod sa masasamang gawain, sila'y sumamba din sa mga Diyos-Diyosan ng mga hintil sa kanilang kapaligiran. Kaya talagang, ang kategorya nila siguro ay parang yung magnanakaw na naipako sa krus. They have done the worst things in their life. Kaya talagang, pag binasa mo to at talagang naandun ka sa presensya ng Panginoon, mararamdaman mo kung gaanong pagpapakumbaba ang mayroon ang mga Israelita. Hindi ko alam kung ang bawat isa sa inyo nakaranasan ng sitwasyon na sa gitna ng pananalangin mo'y bigla kang mapapaiyak, luluha ka sa harapan ng Panginoon bilang matinding pagpakita ng pagpapakumbaba at paglapit sa Kanya. Ito ang nararanasan ng mga Israelita. Ito ang naranasan at ginawa ni Haring David. And perhaps, hindi ko alam, palamang si Pastor Nanding, ang buhay ng mga pastor ganoon eh. Kasi malimit, ang pastor ay nag-iisa. For example, yung sitwasyon ko, wala naman akong asawa, ang mga anak ko ay malalaki na, so halos wala na ako nakakausap kung hindi ang Panginoong Diyos. So yung kabigatan, sa Diyos mo lang nasasabi. At ito yung sitwasyon na actually mabigat, pero pag nabanggit mo sa Panginoon, pag naipahayag mo sa Kanya ang kabigatan mo, gumagaan ang damdamin. Yung lahat ng
sitwasyon dito na ginawa, lahat ng mabibigat na ginawa ng mga Israelita, ipinahayag nila ng hayagan, diretsuhan, direkta sa Panginoon. At ito yung nagbigay sa kanila ng panibagong buhay. Totally. Tinalikuran nila ang kanilang sarili, ang kanilang kataasan. Ang talatang ito'y nagsisilbing pangunahing babala tungkol sa mga panganib ng pagbagsak yan, ng moralidad at mga bunga ng pagtalikod sa pamamaraan ng Diyos. Binibigyang diin ng talata ang mapanirang katangian ng kasalanan at ang epekto nito hindi lamang sa relasyon ng isang tao sa Diyos, kundi pati na rin sa mas malawak na komunidad. It is indeed a true tears, and God knows it. Sabi nga ni Brother Edgar, actually, pwedeng hindi naman yan makita ng mga tao, pero ang Diyos alam niya kung anong laman ng puso mo. Sa kapanahonan ngayon, mayroong mga worship service, sa praise and worship pa lang, ang mga tao ay naghahagulhula, nag-iiyakan, at ipinapakita sila ay totally repenting from their sinfulness. Pero minsan po, sa sobrang iyakan, sa sobrang emosyon, ay emosyon lang talaga, hindi naman talaga nadadala sa kanilang totoong pagsisisi. Mas maigi na sa Panginoon mo na lang dalahin at hindi sa paningin o sa pagkaunawa ng mga tao. Kasi ang mga tao hindi naman nila totally mauunawaan yan, at hindi tayo sa tao humihingi ng kapatawaran kung hindi sa Panginoon. The best acceptance of sin is telling it to the Lord. Tanggapin mo sa harapan ng Panginoon na ikay nagkasala, kagaya ng binanggit ni Haring David doon sa Psalms 51. Kung ating mababasa in reference to these verses, grabe ang binabanggit doon sa Psalms 51 Talaga namang si Haring David, makikita mo doon kung paano niya inamin ang kaniyang mga pagkakasala. Ayan, hayaan ninyong basahin ko ito, Psalms 51, sabi doon, mga pagkakasala ko'y kinikilala. Psalms 51 simula verse 3. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Tinatanggap ni Haring David kung anuman ang hatol sa kanya ng Diyos. Ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Pang binabanggit ni Haring David dito, ito yung disenyo ng Diyos sa kanya. Pero tinalikuran niya, mas pinili niya yung masama. Iyakan to na mas talaga yan. Pinili niya yung masama. Kaya sabi niya dito, ako'y linisin, sala ko'y hugasan, sa verse 7. At ako'y puputi ng lubus-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, butong ng hihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. So, nakita at naunawaan ni Haring David sa pagkakataong ito na sa kaniyang paglubog sa kasalanan, walang ibang makakatulong sa kaniya. Walang ibang makakapag-alis ng bigat o makakapaglinis ng kanyang pagkakasala maliban sa Diyos. Ganyan din ang binabanggit dito sa talatang 13, 12, at 14. Mga kapatid, ang kasalanan natin, ang ating pagkakamalit, pagkukulang sa harapan ng Panginoon o sa ibang tao, hindi kayang linisin ng ating pagiging matuwid. Hindi kayang linisin ng ating pride, ng ating talino, ng ating yaman, ng ating personal na galing. Tanging ang Diyos ang makakapaglinis lamang. Ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga doon sa ating benediction,
At sa pangalan ng banal na spirito na lagi nating kasama, nagtuturo, naglilinis, siya makakapaggabay sa atin. It's not our personal intelligence. It's not our ability. It's only the blood of Christ. Kung kaya lang po linisin ang talino't galing, ang kasalanan natin, hindi na po ako mag-pray. Personally, sasabihin ko sa inyong lahat ngayon, hindi na ako magpapastor, hindi na ako sisimba. Kasi kung kayang linisin niyo ng talino at galing, napakagaling ko po. Hindi po ako nagyayabang. Napakarami kong alam. Kaya lang, hindi kayang linisin ng alam ko, ng galing ko, ang kasalanan na mayroon ako sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos lang ang kayang gumawa nito. It is the gift of God. Romans 6:23. Ang tanging ang Panginoon lamang, ang kaniyang kagalingan ang pwedeng makapaglinis ng ating mga kasalanan at makapagbalik sa atin sa wagas na pamumuhay at sa wagas at tunay na paglilingkod sa Panginoon. Ayan. So mga kapatid, itong talatang ating pinag-uusapan ay nagsisilbing pangunahing babala tungkol sa panganib ng pagbagsak ng moralidad at mga bunga ng pagtalikod sa pamamaraan ng Diyos. Pag pinag-usapan yung salitang moralidad, hindi lang po ito tumutukoy doon sa mga immorality ng relasyon, kung hindi ang malalim na immoralidad ay ang pagbagsak sa kasalanan. Sa Bible, particularly sa Lumang Tipan, ito tinatawag na spiritual adultery. Pangangalo niyang spiritual. Kasi ang simbolismo, ang Diyos, ang asawa ng Israel. Nabanggit natin yan sa mga nakaraang pag-aaral. Ngayon, dahil ang mga Israelita ay sumamba sa Diyos-Diyosan, they were considered adulterous. Nakipangalunya sila, pumatol sila sa ibang asawa, which is yung mga Diyos-Diyosan. So ito'y napakalalim na adulterous act. At yun po yung tumutukoy sa immoralidad, spiritual immorality. Ganon din po tayo sa buhay natin ngayon. Pag ang pinauna natin sa buhay natin yung pride, yung talino, yung galing, lahat po yan ay papasok doon sa tinatawag nating adulterous action. Nangangalunya po tayo kasi dapat nakafocus tayo straightforward sa Panginoong Diyos. Pero pagka nag-focus ka sa ibang uri ng pamumuhay mo, which is sinfulness, unrighteousness, walang hustisya, adulterous act na po yan. And that is immorality. Yan. Ang morality at immorality hindi lang through sexual act, kundi spiritual unrighteousness, pagtataksil sa usaping spiritual. Kaya anywhere in the Bible, binabanggit yung huwag kang makipamatok sa hindi mo ka mananampalataya. Huwag kang sumama sa hindi mo ka mananampalataya. Kasi alam ng Diyos kung anong kahihinatnan nating mga tao. Yan po ay warning, babala sa ating lahat. Ang tinutukoy dito, binibigyang diin ang mapanirang katangian ng kasalanan. At ang epekto nito hindi lamang sa relasyon ng isang tao sa Diyos, kundi pati na rin sa resulta nito sa komunidad. Pwedeng sa una, hindi natin maranasan yung epekto nito sa buhay nating mga tao. Pwedeng sabihin ng iba na okay lang naman, wala namang pagbabago, normal lang. Magpag-focus ako sa Panginoon, no, hindi, okay lang, ganun din. Pero hindi natin alam, hindi natin nare-realize, unti-unti, dinadala tayo nito sa kumunoy, sa kahinaan ng ating pananampalataya. Hanggang sa later on, magising ka na lang na napakalayo mo na sa Panginoon at hindi mo nakilala ang espiritualidad mo. Again, sabi ko nga sa inyo dati, ang unang ginagawa ng kasalanan, ang ating kaisipan. Pinipilit isiksik ng kasalanan sa atin o ng evil spirit na okay lang yan, gawin mo lang yan, wala namang pagbabago. Tinatakpan
para hindi natin ma-realize na tayo ay nagkasala, na tayo immoral na sa harapan ng Panginoon. Pero later on, marirealize mo, pag punong-puno ka na, pag sagad ka na, at wala ka na halos magagawa, napalayo ka na. At pag dumating ang sitwasyon na yon, minsan ang nagiging katwiran ng tao, hindi na ako karapat-dapat sa Panginoon. Kaya magpapatuloy na lang doon sa pagkakasala. Again, panibagong pagkakamali po yan. Ngayon, bakit pinag-aaralan ito? Hindi po ito para sa mga Israelita, dahil ito'y nangyari na sa kanila. Kaya ito pinag-aaralan ngayon natin, kaya ito ipinaunawa sa atin, kaya tayo dumating sa sitwasyon ng pag-aaral sa mga talatang ito is for us to realize anong level ng sinfulness meron tayo, para matuto tayong mag-assess. Hindi ko alam eksakto anong level ng pagiging makasalanan at spiritually immoral tayo. Ako alam ko sarili ko, pero hindi ko alam eksakto kung nasa ang level kayo. Definitely may kanya-kanyang level tayo. Ngayon, through this study, through this devotion, these verses, ang gusto ng Panginoon, ma-realize ng bawat isa sa atin anong level ng pagiging malayo natin sa Panginoon, ang level ng pagiging spiritually immoral natin. At sa pamamagitan noon, ng realization na yon, we can come down, we can bow down, and we can admit our sinfulness with the Lord at makahingi tayo ng totoong paghingi ng tawad sa Kanya. And after that, yun na yung buhay na patuloy na binabago. Mga kapatid, sana ma-realize natin kung gaano kahalaga ang mensahe ng talatang ito. This is not a simple daily devotion na pinakikinggan lang natin. At minsan pag napakinggan natin, baliwala na. Kasi pare-pareho naman yan eh. Sabihin niya, pare-pareho naman yan. Araw-araw, ganyan naman dinidiscuss sila Pastor Don ni Pastor Claude. Pero mga kapatid, let's focus on the message. The essence of the message is assessment, realization of our sinfulness. How far we are being sinful and immoral in front of God. Baka nakakalimutan na kasi natin. Kasi nagiging nagiging status quo. Nagiging kampante, complacency. Lahat na ng words mababanggit natin dito. Akala natin okay tayo eh. Pero ang totoo, hindi naman tayo talaga okay. Kaya pagka kayo nangumusta at may nagsabing okay lang, rest assured na hindi yan talaga okay. Just to have an answer, no? Ayan po. Napaka-importante na maunawaan natin ang mga bagay po na ito. Dahil ito ang buhay natin. Hindi excuse. Hindi dahil Kristiyano ka na, hindi dahil nagdadasal ka o nananalangin ka o nasa loob ka ng simbahan, ay excuse ka na sa paggawa ng kasalanan. Well, recently, maraming pastor na nabalitang lumulubog sa pagkakasala, immorality. At siguro mga 1 or 2 weeks ago, naranasan namin mismo yan. May mga kaibigan akong pastor kakilala. Hindi ko nababanggitin ng pangalan, pero talagang bumabagsak sa pagkakasala. Kung si Haring David nga, na napakatatag, napakatibay ng pananampalataya sa Panginoon, bumagsak sa pagkakasala, lalo na tayo, na minsan hindi naman tayo ganoon ka-focus sa pagsunod sa Panginoon. Kung si Steve Lawson nga, na din pa ng Bible School, at lahat ng maraming nagkasala, baka tayo ay masigit pa sa kanila. Ito po ay reflection sa ating buhay ng pagsunod at pananampalataya sa Panginoon. Let us continue to assess, to examine, to evaluate ourselves. Anong level ba ng paglapit at pagiging totoo sa Panginoon meron tayo? Sana makita natin at maunawaan ang mga bagay na ito. At dahil dito sa talatang ito, makita natin kung saan tayo pupunta, kung ano ang dapat nating gawin upang makita natin na makapunta tayo, makatawid doon sa panibagong level ng buhay natin bilang mga mananampalataya. Ayan. Okay.
Hindi ko na iisa-isahin ulit yung mga binabanggit sa talata kasi alos yun na yun eh. Yung mga gawang masama na binabanggit dito sa talatang 13, yan na yan eh. At yun din ang ginagawa natin sa ating mga buhay. Pwedeng may sarili tayong version, may sarili tayong sistema kung paano tayo nagiging sinungaling o nagiging makasalanan sa Panginoon. But definitely, ang mensahe lang ng talatang ito, all of us are sinners and all of us need to admit and accept and repent from those sinfulness. Hanggat nandito tayo sa lupa, hindi natin ito maaalis. Kanina pinag-uusapan namin yung tinatawag again, Romans chapter 6, yung old nature and new nature. Lagi po yung naglalaban. And most of the time, natatalo yung ating new nature. Mas nangingibabaw sa buhay natin yung pagiging makasalanan. Bakit kaya? Exciting bang gumawa ng kasalanan kaysa gumawa ng kabutihan at paglilingkod sa Panginoon? Kayo na po ang sumagot sa bagay na iyan. Okay. Okay, sabi sa Jeremias chapter 17 verse 9, ang puso ay mapanlinlang higit sa lahat ng bagay at hindi na magamot. Sino ang makakaunawa nito? Ito'y sumasalamin sa tema ng kasalanan na nagsisimula sa puso. Totoo naman na mapanlinlang, very deceptive ang puso't isip natin. Sa Oseas chapter 4 verses 1 and 2, inilista ng siping ito, ng talatang ito, ang mga kasalanan ng Israel, kabilang ang pagsisinungaling, pang-aapi, katulad sa Isaiah, kagaya sa talatang ito na binabanggit natin. And then, nabanggit na post ni Pastor Clark kanina, Romans 3:23, ito yung Romans chapter 3 verse 10 to 12, walang matuwid, wala kahit isa, ang lahat ay nagkasala at walang naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So, ito po uli ay panawagan sa ating lahat. Ito po ay isang tapat na naisin ng Panginoon ng banal na spirito na tayo ay umamin sa ating pagkakamali at pagkakasala. I-assess natin ang ating sarili at hayaan natin tayo itama ng Panginoon. Malimit, yung mga nararanasan nating kabigatan, sakit, kalungkutan, stress, depression, baka may nais na ipakita sa atin ang Panginoon. Search my heart, O God. Yan. Paborito natin ni Pastor Claude yan Psalms 139 verses 23 to 24. At yan ang lagi nating pinag-uusapan. Search me, O God, if I am doing any iniquities, and in the end bring me to the path of everlasting. Ayan. Okay. So, may oras pa tayo para sa verse 14. Pagpapatuloy ito, actually ganun din ang mensahe. Sabi sa verse 14, itinakwil namin ang katarungan at lumayo kami sa katwiran. Ang katotohanan ay nahandusay sa mga liwasang bayan at hindi makapanaig ang katapatan. Nakakalungkot yung sitwasyon na nangyari dito sa talatang ito. Tinalikuran ang katarungan, lumayo sa katwiran. Binaliwala, ikinahon, itinago sa aparador ang katarungan. Kung paano itinatago natin yung mga Bible sa ating mga aparador at hindi ginagamit, hindi binabasa. Ang itinago ay katarungan. parang sa sitwasyon sa korte. Okay, ilagay ninyo sa ataol o sa baol yung mga ebidensya na magpapatunay ng pagiging makasalanan o pagkakamali at takpan natin iyan. At ang sabi dito, ang katotohanan ay nahandusay sa mga liwasang bayan at hindi makapanaig ang katapatan. Walang nangyari. Nangibabaw ang kasamaan, nangibabaw ang kawalan ng hustisya, ang kapangitan ng mundo. Kaya ang lahat ng tao ay nangapahamak. Ang lahat ay magkakaroon ng kamatayan. Romans 6:23. Nakakalungkot, nakakaawa ang bayan natin. Kung dadalhin natin ito sa sitwasyon ng politika, yan ang nangyayari sa Pilipinas. Sabi nga doon sa mga vlog, natatawa na lang ako, merong nagnakaw ng isang sardinas, isang kilong bigas,
kasi wala silang makain. Ang hatol ng pulis, ikulong ka agad yan at hayaang mabulok. Merong nagnakaw ng milyon-milyon, ay huwag ikulong yan, imbestigahan muna natin. Alam naman natin kung ano nangyayari sa investigasyon. Pero mo, yung nagnakaw ng ilang pirasong mangga ay nakulong. Samantalang yung nagnakaw ng maraming piraso ng milyon ay nakakalaya pa hanggang sa kasalukuyang panahon. That is how crooked our generation is. Biblically, spiritually, ganun din po ang nangyayari. Nawala ng hustisya, nawala ng katarungan, at ang napaparusahan ay yung mga taong gumagawa ng tama. Ito po ang sitwasyon. Ang sitwasyon ng bayan natin ay sitwasyon na sa Biblia, sa panahon ng Israel, nung panahon nila. Ang katotohanan ay nahandusay. Walang kakayanan. Very powerless ang kasalanan. At ito'y nakita sa liwasang bayan. Pag binanggit yung salitang liwasang bayan, ito yung tinatawag nating mga rotonda sa panahon natin ngayon. Crossing. At sa crossing, sa liwasang bayan, napakaraming tao. Bakit ginamit dito yung ekspresyon na ito? Dahil ipinapaunawa na kitang-kita ng mundo kung paanong nawala ng katarungan sa mundo. Liwasang bayan, ito yung palengke, ito yung kung saan maraming tao, may mga nagtitinda at pinagtitipunan ng maraming tao. Kitang-kita ng mga tao ng mundo kung paanong yung kasamaan ay namayari at yung katotohanan ay nahandusay at walang magawa. Talaga namang parang yung mga mga pelikula na yung tama ay naaapi, natatabunan. Ayan. Yun po kaya ginamit dito yung salitang liwasang bayan. Yan, ito yung mga sa panahon ng Biblia, sa Luma at Bagong Tipan, nandyan ang maraming tao kasi diyan nagaganap yung trading, yung bartering, yung marketplace kumbaga sa kapanahunan natin ngayon. So dito, pwedeng yung terminal ng sasakyan, nandun, pansinin niyo yung mga terminal ng sasakyan nasa mall, nasa palengke, kasi maraming tao. So yan po yung liwasang bayan na tinatawag. At doon, kitang-kita ng mga tao nahahayag kung papaano yung kasamaan ay namamayani sa buong, sa lugar na iyan. Again, itinatampok sa talatang ito ang umiiral na pagbagsak ng moralidad at kaguluhan sa lipunan na nagbibigay ng salot at mga kasamaan sa lupa. Binibigyang diin nito ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na tumatagos sa puso ng mga tao habang nasasaksihan nila ang pagbagsak ng hustisya, katotohanan at pagkakapantay-pantay sa kanilang kalagitnaan. Ang sentro ng talatang ito ay hustisya, justice, righteousness. Binibigyang diin ito ang kawalan ng matuwid na paghatol sa lipunan. Ang pagtalikod sa paghatol ay nagmumungkahi ng isang pagbaluktot ng hustisya, kung saan ang matuwid ay inaapi at ang masasama ay itinataas. Dati-rati ang usapin sa Pilipinas, sobre-sobre lang, envelope lang. At doon nakalagay ang pera. Ngayon po, hindi na envelope. Maleta na po ang pinag-uusapan. Sana naunawaan ninyo yung ibig kong sabihin. Hindi na envelope, hindi na po attache case. Maleta, maleta na. Ibig sabihin, talaga namang nako. Yan po ay tumutukoy sa tinatawag nating moral relativism. Yung salitang relativism ay wala nang iisang standard ng tama. Lahat ay tama. Pluralistic society po tayo. Yan. Ang lahat ay maayos sa paningin ng bawat tao. Depende sa kung sino ang titingin. Kung ako'y masaya dito sa ginagawa ko, ito ang tama. Kung si Princess ay masaya sa ginagawa niya, yan ang tama. Hindi pwedeng sabihin ni Princess na ang tawag ito, kung sa paningin ko'y tama ang ginagawa ko, hindi ako pwedeng pakialaman ni Princess. Kasi sa akin yun ang nakakapagbigay ng kaluguran, masaya ko, di yun ang tama. Si Princess hindi ko rin siya pwedeng pakialaman kasi kung anong gusto niya, kung saan siya masaya, yun ang tama. That's relative, no? Relativism. Very subjective po yan. So yan ang problema ng mundo natin ngayon. Tinatawag na postmodern society.
ito tinatawag na pluralistic system of society. Ayan. Ang laman nga niyan ay pawang, immoralidad, kasamaan, unrighteousness, walang hustisya, at kung ano-ano pang mga negatibong bagay. Ang pagbanggit sa kawalan ng kakayahang makapasok sa pagkakapantay-pantay ay lalong nagbibigay diin sa laganap na kawalan ng katarungan at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang mga pinto ng oportunidad at pagiging patas ay sarado para sa mga taong nasa laylayan at tinaapi. Ang talatang ito ay pumupukaw ng kawalan ng pag-asa at pagkadismaya habang nasasaksihan ng mga tao ang pagkasira ng estrukturang panlipunan at ang pagguho ng mga moral na pagpapahalaga. Nawawalan na yung moralidad ng tao, nawawalan na yung pagtingin sa mabuti, sa totoong mabuti. Kung ano na lang yung nakikita nila, sa tingin nila ay okay o maayos, ay doon na lang nakatingin. Yan, tama rin yung ganyang pananaw. Ang katarungan ay nandoon na lamang sa mga mayayaman. Sila na lamang ang pinapaboran. Generally, alam naman natin yan eh. No? Kaya nga, pagka may kinasuhan kang mayaman, pag ikay nagreklamo, ang pinag-uusapan lang naman doon ay ilang maleta ba? Yan, sa madaling salita ay magkano ba? Lahat ay nalalagyan. Well, hindi naman natin kumpirmado yan. Yung mga akusasyon ng mga politikong iba, kung ang presidente ay nakinabang, papaano pa na niya maitatama ang bayan natin? Yung mga corrupt na judge, mga corrupt na senador o mga mayor, paano maitatama? Kung totoo lang po hindi ko po sinasabing totoo, in case na totoo na nakinabang ang presidente sa kinurakot sa flood control, papaano pa niya maitatama ang bayan natin? Kung siya mismo ay gumawa ng mali. In the same way, yun po ang problema ng mga churches Kaya nga po, pinipilit natin hanggat maaari na kung merong nagawang pagkakamali sa church, ay inaayos natin. Kaya very open po tayo sa Touching Lives. Ang lagi nating sinasabi, kung may pagkakamali ako bilang pastor nyo, pwede nyo naman akong sabihan. Kasi ayaw nating matolerate ang mga mali. Gusto natin hanggat maaari maitama ang mga bagay na iyan. Okay, kaya po very vocal tayo, very straightforward tayo na pag mali ay mali. Hindi natin po pwedeng hayaan na manatili ang pagkakamali. Okay, muli ang talatang ito'y sumasakop sa maraming simbolismo gaya ng paghatol, hinggil sa mga namumuno at ang walang awang pagpatay sa mga mananampalataya. So alam na natin yung mga bagay na yan. Okay, sa pagtatapos ng ating talakayan sa gabing ito, ang talatang ito'y nagpapahayag ng madamdaming refleksyon sa mga hamon at pakikibaka na kinakaharap ng lipunan ng tao sa paghangad nito ng katarungan, katotohanan at pagkakapantay-pantay. Long time ago, 30 years ago, bago ako maging mananampalataya, ay sumisigaw kami ng katarungan, kapayapaan, pagkakapantay-pantay. Pero ang nakakalungkot, even yung grupo na sumisigaw ng pagkakapantay-pantay, sa loob nila mismo wala ring pagkakapantay-pantay. That is why inalis tayo ng Panginoon doon. At kahit saang lugar ka pumunta, walang pagkakapantay-pantay. At least dito sa loob ng iglesia, sa paglilingkod sa Panginoon, wala mang pagkakapantay-pantay na itatama natin ang mga bagay ayon sa pamamaraan ng Diyos. And this is the best thing na pwede nating gawin. Mahal ko yung mga kasama ko dati sa kilusan, pero hindi tama ang pamamaraan. This is the best way. The gospel, yung ebanghelyo na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin. At pagdating natin doon natin makakamit ang tunay na pagkakapantay-pantay. Ayan. So, atin pong patuloy na i-assess ang ating mga sarili. Atin pong patuloy na ilapit ang ating sarili, ang ating mga puso't gawain sa Panginoon. Patuloy nating aminin. Sumuko tayo at magpakumbaba sa harapan niya. Kalimutan na natin ng pride. Kakainin tayo niya. Nakaka-cancer po ang pride. Nakaka-cancer po ang
mantika. Kaya wag na po tayong magpalawak ng pride. Tayo, sa halip na magkaroon tayo ng maraming pride, magpakumbaba na lang po tayo. Meekness, humility, surrender, submission, obedience. Yan po ang pinakamahalagang bahagi ng buhay na kailangan na magkaroon po tayong lahat. Okay, so hanggang doon lang po ang ating talakayan at sa Lunes itutuloy po ito tutuloy ito ni Pastor Claude sa I think verse 15, no? At makikita po natin at mauunawaan palalo ang mga plano at pamamaraan ng Panginoon sa ating mga buhay, ang mga mensahe na kanyang ibinibigay at tinuturo sa ating lahat. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa pagtuturo sa amin ng mga salitang ito, ng mga mensaheng ito, ng mga refleksyon na ito Panginoon. Salamat po dahil nauunawaan namin, ipinapaunawa mong patuloy sa amin ang mga bagay po na ito at sa pamamagitan nito natututo po kami at maaari kaming gumawa ng mga bagay na magsasaayos na ang aming mga buhay. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Ang bawat kapatid namin na nakapakinig nito at ang bawat tao na makapakinig ng mensaheng ito through our Facebook page, through our live devotion, sa mga recording. Ama, ikaw po ang mangusap sa kanila, maunawaan nila at ang bawat isa'y sumuko, ang bawat isa'y tanggapin ang pagiging makasalanan at ang bawat isa'y lumapit sa iyo at magpakumbaba, magsisi at kilalanin ka bilang Diyos na siyang may kapangyarihan na maglinis ng bawat buhay. Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin at gamitin mo po kami patuloy na instrumento sa paghahayag ng katotohanan, ng katarungan ng Ebanghelyo na magdadala sa buhay na walang hanggan. Salamat sa mga nakasama namin sa pag-aaral na ito at salamat Ama sa lahat ng makikinig sa aralin po na ito. Pagpalain po kaming lahat, binabalik namin sa iyo at iniaalay ang aming mga buhay, ang pinakamataas na papuri po sa salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so again, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Tama yan, Brother Edgar. Hindi pasismo, kapitalismo, o ano pa mismo. Ikaw mismo. Tayo mismo ang humarap sa Panginoon dahil yun ang magpabago ng ating mga buhay. Mismo. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.